dear beloved, Boss Mike, Cervera! Ayaw magpaawat mga kababayan, pero dito natin umpisahan. Ayaw magpaawat ni Pangulong Bongbong, pero dito natin umpisahan. Pasok! Sinasagad talaga ng mga psychopathic DDS ang pabubudol para papanguhin ang poon nila. Dahil left and right ngayon ang mga infrastructures project ng pamahalaan nationwide, pilit lang raw ginagaya ni PBBM ang build ng kanor nila. Ipinagmamalaki ng mga DDS chef na record-breaking kuno ang pamumuno ni Digong sa laramang ito. Talaga nga ba? Well, narito ang ilang established truth hingil sa build scam ni Digonyo. As expected, nothing but hot air dahil out of 119 proposed projects, tumataginting na 12 lang pala ang natapos sa mga ito. At sa kabila ng 51 billion pesos na binaraso ni Canor para sa anak na si Pulong, mistulang multulam ang sinasabi nitong flood control projects dahil walay talaga. But we ain't seen nothing yet of their evil deeds. Dahil halos lahat ng higit sa 11,000 flood control projects, mismo ng rehimen ni Digong, puro substandard kaya mga walang silbi. Ang mga tulay at kalsada naman, under Digong's build, lalo na sa probinsya, kundi malapalahib sa nipis, totally walang mga bakal, kaya super ampaw at dupo. Konting ulan at hangin ay nasisira agad. Bunga rin kasi yan ng pagkabusabos nito sa China, kaya pulos taga Beijing ang kontrasista nito. Yan po ang katotohanan sa record. Breaking kunong achievement ng hari ng kadiliman at kasamaan. Pati sa impyerno, nangutang ng halos 7 trilyong pesos, but less than 1 billion lang ang ginastos sa pandemic at halos lahat ng build projects ay loans naman sa China at Japan. Kaya sana yung natira sa mga inutang. Kaya magtataka pa ba kayo kung bakit nagpapagarapal ng ganyan sina Sara Lustay, Pato, Robin Hood, Junggoy, Bungo, Aymahi, Esquivecho at iba pa? Grabe no mga kababayan ha. Grabe presentation yan. Ulitin natin, bigyan natin ng reaction niya. Ay, grabe. Ang daming pera niyan. Biruin ninyo, trilyon-trilyon ang budget na inutang. Iba pa yung mga kinita ng gobyerno ng Pilipinas, ha, mga kababayan. Aba, mga kababayan ko, ang nagastos, alam nyo? Nako, wala pang 1 trilyon. Grabe, no? Sige, tuloy. Sinasagad talaga ng mga psychopathic DDS ang pabubudol para papanguhin ang poon nila. Dahil left and right ngayon, Grabe, mga kababayan, ano? Psychopathic. Sino ba nag-present nito? Sige, tuloy. Ito. Left and right daw. Ang alin? Dahil ang poon nila. Dahil left and right ngayon ang mga infrastructures project ng pamahalaan nationwide, pilit lang raw ginagaya ni PBBM ang build ng kanor nila. grabe, mga kababayan, ano? Si Pangulong Bongbong Marcos pa para sa kanilang nanggagaya. Samantalang mga kababayan, eto sabi ko nga sa inyo, hindi patapos ang termino ni Pangulong Bongbong, nasa kakalagitnaan pa lang, napakarami na ng alin, mga kababayan, ng mga proyektong nagawa niyan. Felipe Tablak, thank you naman. Pasok! Pinagmamalaki ng mga DDS chef na record-breaking kuno ang pamumuno ni Digong sa laramang ito. Talaga nga ba? Well, narito ang ilang established truth hingil sa build scam ni Digonyo. Ako, build, scam daw mga kababayan, no? Build, scam. Scam ni Digonyo. Yan. As expected, nothing but hot air dahil out of 119 proposed projects, tumataginting na 12 lang pala ang natapos sa mga ito. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Out of 119 na galing sa bibig, galing sa laway ni Digonyo, mga kababayan, sa loob ng 6 na taon, 12 lang ang nagawa rito. At mga kababayan, sa 12 na yan, higit sa kalahati dyan, bagsak. Nasira pa agad. Tuloy. Ang natapos sa mga ito. At sa kabila ng 51 billion pesos na binaraso ni Canor para sa anak na si Pulong, mistulang multulam ang sinasabi nitong flood control projects dahil walay talaga. But we ain't seen nothing yet. Walay talaga, mga kababayan, wala namang nagawa. Bukod sa mga kababayan, bukod sa mga natatapos ni Pangulong Bongbong Marcos na mga proyekto sa mismong lugar nila.
Kita nyo? Di ba? O, tuloy. Of their evil deeds. Dahil halos lahat ng higit sa 11,000 flood control projects, mismo ng rehimen ni Digong, puro substandard, kaya mga walang silbi. Ang Kita nyo, walang silbi talaga lahat ng mga ginawa niyan. Inang-ina. Kita nyo naman, kontraktor niya, China. So anong aasahan dyan, mga kababayan? Ha? Walang mga silbi yung mga pinaggagawa niyan. So inong ibig sabihin nun, wala tayong napala kay Digong kung hindi puro kayabangan. Ano lang naman yan. Kaya kung may naniniwala pa dyan, ha? Sabi nga ni Arnold Lopez, king inang yan. Oh, di ba? mga tulay at kalsada naman, under Digong's build, lalo na sa probinsya, kundi malapalahib sa nipis, totally walang mga bakal, kaya super ampaw at tupo. Konting ulan at hangin ay nasisira agad. Bunga rin kasi Kita nyo, konting ulan, konting hangin. Ha? Abay mga kababayan, umuga agad. Pag uga mga kababayan, ayun, bumagsak agad. At eto mga kababayan, ang kapal pa ng mukha na ipakita. Yung alin, pakikipagkamayan. Saan? Sa mga taong gustong sakupin yung ating mga sariling teritoryo. Aba mga kababayan, si Digong, abay kahit sampalin ni Xi Jinping yan. Opo, kahit pagsasampalin ni Xi Jinping yan, luluhod pa yan. At sasabihin yan, Lord, diba? Okay lang kahit anong gawin mo sa akin. Oo. Grabe, no? Si Digong, no? yan ang pagkabusabos nito sa China, kaya Yan. pulos taga Beijing ang kontrasista nito. Kita nyo? Puro in-check ang mga nangontrata nung panahon ni Digong. Sino ang binuhay niya? Yan po mga kababayan eh. Bakit hindi ba pwede yung kapwa Pilipino na lang ang gumawa? Sana, no? Para naman, magkatrabaho ang mga Pilipino bago ang iba. Pero si Digong, sa sobrang sip-sip sa tumbong sa China, lalong-lalo na sa puwet ni Xi Jinping, opo, sa sobrang pagsip-sip ni matandang Duterte sa puwet ni Xi Jinping, ayan ang napala natin. Duterte pa more. Inang yan. O, tuloy. Yan po ang katotohanan sa record. Breaking kunong achievement ng Hari ng Kadiliman at Kasamaan. Pati sa impyerno, nangutang ng halos 7 trilyong pesos, but less than 1 billion lang ang ginastos sa pandemic at halos lahat ng build projects ay loans naman sa China at Japan. Kita nyo mga kababayan, nasaan ang pera na yan? Nasaan na ang pera na yan? Kaya alam nyo mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka, hindi sila nauubusan ng pondo? Kasi maraming ninakaw. Kapag maraming ninakaw, hindi mauubusan basta-basta yan. Kahit pa mag-rally kayo sa harap ng White House sa Amerika. Kayang-kaya nila. Bakit? Marami silang kwarta na ninakaw. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit nasusustain nila yung mga ganyan. Kaya sana yung natira sa mga inutang. Kaya magtataka pa ba kayo kung bakit nagpapagarapal ng ganyan sina Sara Lustay, Pato, Robin Hood, Junggoy, Bungo, Aymahi, Esquebecho at iba pa? Ayan mga kababayan So ito, sa mga gustong itong makuha, ipi-play ko na lang pusa. Kunin nyo na lang. Eto na, isang banat pa. Boss Mike, pasok. Ito dito, para maganda. Tanggalin muna natin to. Tawa ng tawa si Vilma. Wait lang, eto na. Sinasagad talaga ng mga psychopathic DDS ang pabubudol para pabanguhin ang poon nila. Dahil left and right ngayon ang mga infrastructures project ng pamahalaan nationwide, pilit lang raw ginagaya ni PBBM ang build ng kanor nila. Ipinagmamalaki ng mga DDS chef na record-breaking kuno ang pamumuno ni Digong sa larangang ito. Talaga nga ba? Well, narito ang ilang established truth hingil sa build scam ni Digonyo. As expected, nothing but hot air dahil out of 119 proposed projects, tumataginting na 12 lang pala ang natapos sa mga ito. At sa kabila ng 51 billion pesos na binaraso ni Kanor para sa anak na si Pulong, mistulang multulam ang sinasabi nitong flood control projects dahil walay talaga.
but we ain't seen nothing yet of their evil deeds. Dahil halos lahat ng higit sa 11,000 flood control projects, mismo ng rehimen ni Digong, puro substandard kaya mga walang silbi. Ang mga tulay at kalsada naman, under Digong's build, lalo na sa probinsya, kundi malapalahib sa nipis, totally walang mga bakal, kaya super ampaw at dupo. Konting ulan at hangin ay nasisira agad. Bunga rin kasi yan ng pagkabusabos nito sa China, kaya pulos taga Beijing ang kontrasista nito. Yan po ang katotohanan sa record, breaking kunong achievement ng Hari ng Kadiliman at Kasamaan. Pati sa impyerno, nangutang ng halos 7 trilyong pesos, but less than 1 billion lang ang ginastos sa pandemic at halos lahat ng build projects ay loans naman sa China at Japan. Kaya sana yung natira sa mga inutang. Kaya magtataka pa ba kayo kung bakit nagpapagarapal ng ganyan sina Sara Lustay, Pato, Robin Hood, Junggoy, Bungo, Aymahi, Esquebecho at iba pa? Okay na ha? Ayan ha, napagbigyan ko na kayo. Oo, screen save nyo na lang. Oo, tapos i-post nyo. Oo. Diba? So yan, mga kababayan ha. Alam nyo, sa totoo lang, ito ang kaibahan. Kung si Digong utang ng utang, si Pangulong Bongbong ngayon ay gumawa ng batas. Oo ha? Para pigilan at hindi na pwedeng umutang ang Pilipinas. Kita nyo? Ngayon ang tanong, saan kayo maniniwala? Sa utang ng utang na walang nagagawa o sa ayaw mangutang, ha? Na presidente. Oh, ulitin ko mga kababayan, ha? Oo. Bago thank you naman kay Susan Vicar. Oo, thank you po, ha. Oh, ngayon, pakinggan ninyo. Kanino kayo ngayon bibilib at maniniwala? Sa isang presidente na utang ng utang kahit hindi natin kailangan o sa pangulo na ayaw ng umutang at gumawa pa ng batas para hindi na umutang ang Pilipinas? Kita niyo mga kababayan ko? Yan! Ayaw na magpapigil ni Pangulo. Oh, ngayon, baka naman pwede na ang gawin, isipin niyo munang maigi bago niyo kudaan si Pangulo. Ang Pangulo ay ayaw ng umutang ang bansang Pilipinas. Bakit? Gusto niya na kung ano yung kinikita lang natin ay pagkasyahin natin dahil tayo'y baon na sa utang. Grabe, no, mga kababayan. Samantalang yung utang ni Digong, mga kababayan, trilyon. 6 trillion may get. Kulang-kulang 7 trillion. Kita nyo? Ang ginastos, mga kababayan, tignan ninyo kung ilan lang yung ginastos. Hindi tumutugma sa kanyang inutang. Bukod pa dyan yung kupit niyan, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, sigurado si Digong, may kupit yan. Diba? May kupit yan. Kaya mga kababayan, ang kaalyado ni Digong, halos magpakamatay dyan. Kaya nga ako naniniwala baka itong si Aimee Lacson, kumita rin dyan. Sa tingin nyo, mga kababayan, hindi kaya si Baba ang nag-orkestra kung paano itago ang pera? Mga kababayan, marami tayong pwedeng isipin. Sapagkat mga kababayan, marami namang matatalinong tao na pwede nating kunan ng opinyon. Di ba? Our beloved Boss Mike,